Mga kakaibang sistema at secret features ng White House. May mga kakaibang sistema at features ng White House na hindi mo dapat malaman. Akala mo ba'y puro press conference at politika lang ang nangyayari sa White House? Mali! Dahil sa likod ng mga puting pader nito, may mga lagusan na hindi madaling makita, mga underground secret rooms, tunnels at mga lugar na hindi basta-basta napapasok. Tahimik ang White House sa labas, pero sa loob, may mga sikretong hindi mo dapat malaman. Tara, pag-usapan natin yan. Number 9. Secret Entrance. Sa harap ng White House, abala ang mga turista sa pagkuha ng selfie. Habang lahat ay nakatutok sa camera, may isang daan silang hindi nakikita at hindi rin pwedeng i-post sa social media. Mga dalawang kanto mula mismo sa White House, may isang alley sa H Street na madalas hindi napapansin. Mukha lang itong simpleng daan papunta sa likod ng building. May maliit na booth sa gilid at bakal na harang na parang galing sa parking lot. Pero ang hindi alam ng marami, may sikreto rito. Sa loob ng booth, may mga Secret Service agent na nagbabantay 24/7. Hindi sila basta mga bantay. Nasa loob sila ng bulletproof na kwarto. Walang imik, pero alerto. Ang alley na iyon ay dumadaan sa likod ng korte at papunta sa isang pintuang kahoy sa dating gusali ng Freedman's Bank. Walang pangalan o karatula, kaya madalas hindi ito napapansin. Pero kapag nabuksan ang pintuan, may daanan pala pababa sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng White House kasi, may mga tunnel talaga. Ginagamit ang mga ito para sa ligtas at tahimik na pagpasok at paglabas ng presidente at iba pang opisyal. Lalo na kapag may emergency o kailangang iwasan ang publiko. Ang mga tunnel na ito ay nag-uugnay sa White House, sa mga kalapit na building at sa parking garage. Noong kasal ni Tricia Nixon sa Rose Garden ng White House, ginamit ang mga tunnel para sa seguridad at paglilipat ng mga bisita. Noong panahon naman ng mga protesta laban sa Vietnam War, ginamit din ang mga daanan na ito para sa seguridad ng Pangulo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga tunnel na ito para sa mga opisyal na paglabas at pagpasok, lalo na kapag kailangan ng secure na ruta. Sa White House, hindi lahat ng sikreto nasa loob. Minsan, literal na nakabaon sa lupa. Number 8. Mga code names ng White House. Isa sa mga sikreto ng White House ang kanilang mga code names. Ang White House ay tinatawag ng Secret Service na Castle. Ginagamit nila ang code name na ito para sa security, lalo na kapag may emergency o importanteng usapin sa radyo. Halimbawa, imbes na White House, sasabihin nila, "Is the castle secure yet?" Kapag kailangan naman ng linya para sa komunikasyon sa loob ng White House, ang code name ay Crown. Ginagamit ito para maging secret at secure ang mga usapan, lalo na sa emergency. Halimbawa kapag sinabi nilang, "Please connect me to Crown." Ibig sabihin, kailangan ng linya mula sa Communications Center ng White House. Sa silong ng West Wing, may lugar na tinatawag nilang cement mixer. Ito ay isang secure na conference room kung saan nagkikita ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya para pag-usapan at paghandaan ang mga mahahalagang desisyon ng presidente. Pati ang garahe ay may code name na Carpet. Ginagawa ito para maiwasan na maging target ng mga kalaban ang mga sasakyan ng presidente. Number 7. Food Testers. Sa kusina ng White House, hindi lang ang chef ang bida. May isa pang taong pasikretong nagtatrabaho. Sila ang food safety tester o food taster. Parang ang sarap ng trabahong ito, no? Ang trabaho ng food taster ay ang masiguro niyang safe ang bawat pagkain na ihahain sa presidente at vice-presidente. Bago pa man mailapag ang pagkain sa mesa nila, siya ang unang tumitikim, pero hindi para maging food critic at magpakabusog, kundi para masigurong walang lason, bacteria o anumang sangkap na makakasama sa presidente at vice. Kung may kahinahinalang bagay, hindi ito makakarating sa plato ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kaya kung may lason nga ang pagkain, food taster ang unang matitigok. Kahit sa labas kumain ng Pangulo, may nakaabang na food taster para siguraduhin na safe ang pagkain. Pasikreto lang ang trabaho pero alerto sila sa bawat detalye. Pinapanood ang galaw ng mga nagluluto at chinecheck ang kada ingredient. Talagang lahat ng pagkain ay dadaan sa masusing pagsusuri. Ang mga food taster ay may kasunduan na hindi pwede magkwento tungkol sa trabaho nila dahil confidential ang lahat. Pero hindi ito official role, kundi parte ng mas pinaigting na security measure. Ikaw, kakasa ka bang food taster? Number 6. Ang White House Medical Unit. Sa loob ng White House may 24/7 na clinic. Pero hindi ito ordinaryong clinic. Ito ang White House Medical Unit o WHMU.
Ang mga pasyente nila ay ang President, Vice President at iba pang VIPs. Laging nakaabang ang mga doktor at medical staff kung may nararamdaman ng presidente o vice-presidente, kahit simpleng ubo o sakit ng ulo, may medical team na agad sa tabi 24/7. Hindi lang check-up ang serbisyo ng WHMU, may sarili rin silang dental clinic, kaya pati ang presidente ay makakapagpa-cleaning ng ngipin sa loob ng White House. Lahat ng dental staff ay lisensyado at gumagamit ng high-tech equipment. At ito pa, ang head sa WHMU ay ang personal na doktor ng presidente. Kasama niya ang isang buong team ng nurses, physicians at specialists na handang rumisponde kahit saan sa loob ng White House compound. Para sa mas malalang health situation, may mas malaking facility sa katabing Eisenhower Executive Office Building. Malapit lang ito at mabilis puntahan. Hindi lang ang presidente ang priority ng WHMU. Tinutulungan din nila ang mga empleyado ng White House, mga bisitang foreign leaders, kahit mga turistang nagkakasakit sa loob ng compound. Pero secret lang ito madalas, ang serbisyo ng WHMU ay para sa pinakamataas na opisyal, hindi para sa lahat. Number 5. Secret Security. Sa unang tingin, parang normal lang ang bakod sa paligid ng White House, no? Mataas at mukhang simpleng harang lang. Pero subukan mong lumapit. Naku po, ang hindi mo alam, isang maling hakbang lang, mararamdaman ng lupa ang presensya mo. May mga sensors sa ilalim ng damo na nakaalerto sa bawat movement na madidetect. Kahit gaano ka pa kabagal kumilos o kahit pa gumapang ka, may mga infrared cameras na laging nakabantay. Kitang-kita ka pa rin kahit saan. Isang iglap lang, alam na agad ng mga tao sa loob kung nasaan ka. At kung iniisip mong akyatin ang bakod, good luck. May mga patalim sa ibabaw na hindi mo agad mapapansin. Masusugatan ka ng malala kung magpupumilit ka. At kung makakaligtas ka roon, sa matang nakasubaybay sa iyo mula sa bubong ng White House, mukhang hindi na. Sila lang naman ang Secret Service Counter Sniper Team. Hindi pa tapos. Sa taas ng mga buildings, may mga radar at high-tech na surveillance systems na parang mata ng agila na laging nakabantay sa mga taong may masasamang balak sa paligid. Kaya ang White House ay hindi lang simpleng bahay. Ito ay isang napakahigpit na lugar, designed para walang makapasok ng hindi invited. Number 4. The President's Emergency Operations Center. Tahimik lang ang underground ng White House, pero ang hindi alam ng lahat, sa pinakailalim nito, may isang kwarto na hindi basta-basta napupuntahan. Hindi mo ito makikita sa tour at hindi rin ito makikita sa mapa. Ito ang President's Emergency Operations Center o PEOC, isang command center. Noong araw ng 9/11, habang gumuho ang Twin Towers at nagkakagulo ang buong Amerika, dito dinala si President George W. Bush para maging pansamantala niyang opisina. Bumaba siya sa ilalim ng lupa sa isang kwarto na may makakapal na bakal na pinto at biometric scanner para makapasok. Hindi ito isang haka-haka. Sa libro ng dating First Lady na si Laura Bush, ikinuwento niya kung paano siya mismong nakababa sa PEOC noong araw na yon. Ilang taon pagkatapos nito, may mga document na inilabas ng National Archives kung saan sa wakas nakita na rin ng publiko ang itsura ng secret place. May makapalitong mesa, malalaking screen at mga taong nagdedesisyon sa gitna ng krisis. Hindi ito basta-basta napapasok. Hindi ito para sa publiko o kahit sa karamihan ng staff ng White House. Kailangan mo ng mataas na security clearance para makapasok. Sa ilalim din ng White House, matatagpuan ang puso ng Emergency Command Center na palaging alerto at handa sa anumang krisis, anumang oras. Number 3. Truman Tunnel. Speaking of underground, marami pa tayong mahahanap sa ilalim ng White House. Pagkatapos ng World War II, nalaman ni President Harry S. Truman na hindi naligtas ang White House para tirhan dahil sa malubhang problema sa pundasyon at kondisyon ng building. Halos 150 years old na ang White House at marami ng sira. Luma na ang kahoy, marupok na ang sahig at may malala na ang structural issues. Walang choice si Truman kundi umalis. Lumipat ang kanyang pamilya sa Blair House, ilang kanto lang ang layo mula sa White House. Dito sila pansamantalang nanirahan habang isinasagawa ang malawakang renovation ng White House mula 1949 hanggang 1952. Halos lahat ng loob ng White House mula sahig hanggang kisame ay inalis at pinalitan, habang ang panlabas na pader ay naiwan at hindi binago. Ang renovation ay tumagal ng halos 4 na taon at ginamitan ng semento at bakal para palakasin ang White House. Habang isinasagawa ang renovation,
Sinimulan din ang paggawa ng mga underground passage o tunnel sa ilalim ng White House para maging ligtas na daanan ng mga opisyal. May mga tunnel na kumukonekta sa West Wing papunta sa East Wing at may access din sa bomb shelter na ginawa pa noong panahon ni US President Franklin Delano Roosevelt. Ang mga tunnel na ito ay hindi lang simpleng shortcut, kundi isa itong sikretong daan para sa proteksyon ng mahalagang opisyal ng bansa. Number 2. Reagan Tunnel. Hanggang sa noong 1987, habang nanunungkulan naman si President Ronald Reagan, nagkaroon na naman ng dagdag na sikreto sa White House. Ang isang bagong tunnel na ginawa para sa seguridad at mabilisang paglikas rin ng nakaupong Pangulo. Tinatawag itong Reagan Tunnel. Walang karatula o babala ang entrance nito. Sa labas ng Oval Office, may pader na mukhang ordinaryo, pero sa likod nito ay may secret path. Kapag pinindot ang isang bahagi ng pader, may sikreto na hagdan na magbubukas papunta sa ilalim ng lupa. Ang hagdan ay natatapos sa isang makitid pero matibay na passageway, tahimik at malinis na ginawa para sa mabilis at ligtas na pagtakas kapag may banta sa mga opisyal. Ang dulo ng tunnel ay hindi sa labas ng White House, kundi sa isang closet sa loob mismo ng building, malapit sa private elevator ng presidente sa basement. Walang trapdoor na bumubukas o dramatic alarm. Ang paglabas dito ay simple at tahimik lang para kapag may emergency, hindi sila mapapansin. Ang daming tunnels, di ba? Well, hindi pa natatapos dyan ang lahat. Number 1. Secret White House Bunker. Noong 2010, napansin ng ilan ang malakihang construction sa harap ng West Wing, pero sinabi ng mga opisyal na infrastructure upgrades lang. Pero noong 2018, may sinkhole na lumitaw sa North Lawn at may sumilip na bahagi ng underground structure, pero walang opisyal na detalye kung ano ito. Ayon sa ilang report, ito raw ay ang Deep Underground Command Center o DUCC, isang highly secure na bunker sa ilalim ng lupa. May makapal na pader, sariling supply ng hangin, pagkain at advanced na communication system. Hindi ito katulad ng kilalang PEOC at mas confidential daw ito. Ang sabi ng mga opisyal, ito ay security-related construction. Kaya ang bunker na ito, kung totoo man, ay maaaring parte ng last resort na proteksyon laban sa nuclear attack. Pero walang opisyal na kumpirmasyon sa detalye o eksaktong lokasyon nito. Kung mayroon man, para makarating dito, kailangan munang dumaan sa isa sa mga sikreto at malalalim na tunnel ng White House. Kahit may mga sikreto ng nabunyag, nananatiling misteryoso ang White House. Marami pa rin itong tinatago, mga desisyon, kwento, lugar at katotohanan na kahit kailan, posibleng hindi na natin malaman. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.